Yan, welcome sa part 1 ng ating weekend charting at ito yung ating mga stock request na i-chart ngayong araw. So we have 11. And if nagtataka kayo kung saan galing yung stocks na yan, is dito yan galing sa ating isang group, no? Actually, dalawang group natin. Dito tayo nagpo-poll sa Philippine REITs 101. Yan. At ito yung mga stock request. Sinama rin na lang natin dito. Okay? Number 1 is plus agad, no? Plus dito URCJFC Globe. Okay, plus. Wala, bago natin ituloy ang plus is we invite you to join us sa ating free, free para ito sa mga bagong viewers natin at sa mga families nyo na hindi pa marunong mag-invest. So this is free for everyone. Safe daw ang link, sabi Mac Cafe. Yun. And join our free webinar dito sa form. Click lang yan, then register. Tapos join us sa Discord channel. Yan ang link din, no? So free. So magagamit niyo yung trading na yan or yung strategy na yan sa locals, abroad, US, and crypto. PSE, US, at crypto. So yun lang. Pag hindi pa kayo member, click nyo yung description sa ilalim. Nandun ang link punta sa ating Facebook group. Or message kayo dito sa YouTube natin. Mag-comment kayo dyan sa comment box. Okay. Yes, so plus. Si plus, ano bang nangyayari dito? Meron siyang, alam na natin lahat yan, no? Meron siyang play or bagong playground which is Brazil. Pero, syempre, hindi agad yun magiging profitable. Highest rally niya is near 30. Nag-bounce naman. Pero, mahina yung volume ng bounce. I think sa itsura ng patuyo pa agad. Naka-bounce lang tuyo agad. I think magka-lower high yan. Then, punta dito sa risk support na yan, 2450. Natin makikita ang magkukonso yan. Okay? Given sa formation. No? Like ito kasi ganda ng rally nito dito. Kaya natuloy, no? Ito magtataka ka dito. Ang dito ng volume niya pero nasa tuktok siya. So, mukhang top yung formation niya. So, most likely lower low ang gagawin niya. Lower low, higher low. Or lower high. Yun. Going to dito. 24. Bibili? Hindi. Node na lang. Check natin plus. So, may isang hold na lang at may buy rating na isa. Target price. Okay din. Check natin ang summary. Average is 27. So, dahil na hit niya na yung 30, I think, ano na yan. Early valued at 30. Income growth for 2025 is 30% na lang. Unlike before, not 20 natin. Di ba? 496 last 2023. Ngayon is 300. So, mga 300% siya ngayon. Pero guess what, no? Ayun, no? Year on year, 139. At next year or this year, 2025 is just 30%. So, most likely magbo-bottom or mag-topish na yung kanyang formation or yung chart niya around 30 pesos. Unless may new catalyst. Or maging successful yung Brazil na venture nila. Next, number 2 is iba yata to. Ayun, dito ang number 2. Okay, dito wala kang makita sa fundamentals, so huwag na natin mag-usapan dahil talagang wala naman niyang makikita. Lumalabas na startup company at hindi pa nakaka-break even sa capital. Pero kita naman sa trading ang owner kaya ibinenta na. No? Mukhang doon siya nakabawi sa pagkwenta ng shares at ng company. Yun. So, yung nakikita natin dito is most likely is just speculations of what the new management is doing. Pero wala tayong nakikita pa na, syempre, everything is just speculation kasi wala pa naman silang
gagawin or ginagawang new plans or projects or whatever. No, just like before, yan, ano lang, nag-speculate lang yung mga tao na pwedeng magkaroon ng turnaround coming from the new management. Pero we are seeing resistance around here. Pero maganda yung formation, no? Makakapal yung kanyang, kapal yung volume nung nag-rally. Pero pero okay pa rin, no? May volume pa rin siya. Nag-overstretch lang. So, siguro, ang gusto natin makita dyan is mag-conso dyan. Yan, mga 198. Mag-consolidate sa level na yan. Tapos, i-breakout niya. No? Pag nakita natin nag-conso yan dyan, malaki yung chance. Pag hindi siya nag-conso dyan, at kasi lalaki ng candle eh. Yan. Sukatin natin. Isang candle niya, maabot ng 6%. So, masyadong volatile. No? Yan. Dapat magpahinga, matuyo. And then, saka siya mag-break out. Pag nag-break out, pwede dito sa yan, 250. Pero pag nag-breakdown, di malamang-lamang 172. Yan. Mid ng range. Okay, so wag niyo munang bilhin. Bilhin niyo kapag nag-breakout or kapag nag-breakdown. No? Antay sa decision kasi volatile pa. Parang decided pa. Next is URC. Pakitang gilas yata ito nung nakaraan pero yun o, namumula. Tipin natin ang chart. URC. Okay. So, nung nakaraang Monday lang, no, nagpakitang gilas pero nag-leave back ulit. I think this is just a relief. Okay? Parang sa chart or chart-wise, malinaw na relief rally yan. Yun. Kitang-kita. Walang daya. Downtrend. Okay, kita sa natin. Downtrend na downtrend yan. Ang tanong, kailan mag-reverse? Mukhang wala pa. At pwede pa siyang gumawa ng another low dahil may trend tayo nakikita dyan sa parting yan. Tingnan natin kung nag-recover. Negative 50. Negative 22. Positive 21. Annual last year, negative 12. So, most likely, malaki yung mga negative 30. Or pwedeng mga negative 20. Depende sa Q4. Okay, pero I think mababa ang earnings ng Q4 based sa forecast. Yun. Short term, long term kanina yun. Yung kanyang short term trend, hindi pa rin umaapak sa support. Sige, dayain natin, papakin natin. Yun, umapak doon. Pero chart-wise nga, sabi ko sa inyo, laki ng bentahan dito. Yun, laki ng takutan sa parting to. Relief lang to. So most likely, kasi ditong support na to 74. Pag hindi nag-hold dahil downtrend nga, will create new low at yan, around 67 bago ulit mag-relief ng isa. Okay, so yun lang. Downtrend yan, kita naman sa RSI saka sa MACD. Ayun, kitang-kita ang earnings, puro loss. Baba na ng net profit margin na. Unacceptable na. ROE, ganun din. ROA, ganun din. Though walang debt at taas ang capital, okay na. Taas din ang value, 54. Baka sa 54 pa ito mag-bounce. Anyway, layo pa. Projection is fair value at 139. Pero pag hindi ito umayos, mag-adjust yung pababa. So, huwag yung masilaw sa fair value. 4% dibs tuwing kailan
Mhm. 98 pag August at 2.2 kapag anong date yan? August din. So, meron siyang one time na March. Ayun, nakatago. Ayun, March. Yun. 150, 190. Dahil low siya ngayon, low earnings, palagay mo ng 150. Bibili ka at current level, mayroon kang yield na hanggang March. Ako, liit. Huwag na. 2% lang, hindi pag-iinteresan. So, verdict, Boyd URC. Next, JFC. Yan ang maganda. O, puro green. Pero, tingnan sa chart. Malamang taas yung chart yan. Kasi pag puro green ng FA, ang chart niya nasa taas. O, di ba nga? Yung problema, dapat talaga makuha mo yung stock during the turnaround. Kasi kung puro green na ang FA, hindi mo na siya makukuha ang cheap. Kung puro red, laging cheap. Kaso, nag-lower low. Eh, paano? Hintayin nating yung red, nag-i-start na maging green. Yun ang tamang entry. No? Parang mga ganyan, no? Dito. So, JFC, malaking trend at kitang-kita mong nasa resistance at short term may downtrend na. So, we think na it will continue to move lower. Yan. Punta sa kanyang support, which is a good place to accumulate. Yan. Ayun, lagi naman, di ba? Lagi naman ganun ang story nito. So, around 230 ang magandang entry kay JFC. May dividends ba? Mayroon. Pero 0.7 lang. At tuwing October lang. October, November. So, malayo. Matagal pa. Walang play. Nasa taas. Mag-breakout. Hindi. Ano kalayo sa resistance? 7. Aakyat dyan. Hindi natin alam. For now, ilang ka-volume mo, tuyong-tuyo, baka bumaba pa. Kapag bumaba, pupulutin, yes. Bakit? Kita naman sa earnings, year-on-year, 22. Historical is 20, or because is 21. So, next year, 21. Kayang-kaya yan. JFC pa. Okay, goods lahat ng ratios. Your value is 303. 303. Okay. Yun. Buy on weakness. Tama to. Buy on weakness. Wala lang dividend. Okay. So, that's all for JFC. Next is Globe Last 4 part 1. Globe, congrats sa mga believers and followers natin na sumabay kay Globe na nag-ipon sa level na 2122. Kung na-whipso ka sa pag-break ng, hindi naman na-break yung 2,000, kaya hold talaga yan. High 10 sa rally yan. Range. Pero kung nakaipon, yun. Huwag kalimutan magbenta dahil matagal pa ang listing, no? Most likely second half. Pero may movement na yan dahil mayroon na silang mga book runner, mga front runner ng kanilang IPO ni Gcash. Okay. Target price for Globe is average na lang natin 2.5. Pero ang highest is 2.6. Sige, dahil may IPO 2.6 tayo. Okay. Current level 2.6. Ayan lang ang upside mo. 13 lang. So, wag nating bilhin yan dyan. Kung gusto nyo yung mag-add, antayin nyo sa retest ng 2,000. Or 2.2 pala, I mean. Para ang upside mo is yun, 18. Hindi naman tayo iwanan yun. May base naman tayo, kaya okay lang mag-add. Okay, ito tuyong-tuyo. Yun yung mga gandang formation. No? Yung tuyong-tuyo, tapos nagko-conso, and then boom. Volume ulit.
Ko-correct. Eh, siyempre dahil overbought na. Just like before, na tumatama sa overbought region, yun, kita nyo yung linya. At eto pa, every time may overbought, may correction yan. More around 5%. Ito naman is 6%. At ito, nag-overbought din. Pero nabasag. Ibang kwento to, no? Normally, dapat dito lang yan. Eh, nanalo si Trump ko yun. Napalalim ang correction. Pero mga 6%. So, from here, try nating sumukat ng mga, yun, no? Sakto, mga 6%. Diba? Pwede, around that level. Going higher na rin, pero kailangan i-test yung zero line. So, tama yan. 2,000 tayo mag-aabang. 2,2. Kung may 2,000, eh, di pili ng madami. Globe, 6% lang ang earnings niya, pero target niya is 3. So, above the estimates pa rin yan. 2025 is 7% lang. Okay, pero hindi yung Globe ang binibili dyan, kung hindi yung mid. Kaya, no problem. Dividends is 5%. Ang problem dyan is masipag siya magbayad ng dividends. So, ipapahold ko talaga. Dahil 4 times siya magbayad. Pag binenta mo, maliliit lang so hindi pinapansin ng dividends. Pero pag naipon yun, saka mo lang siya mararamdaman. For this year, check natin ang earnings. Negative 6. Positive 5. Yun, 20. Ang paakyat. Okay, so taas pa yan ang Q4. So, goods go. Tayo on dips. Yan lang. So, we are done with part 1. Mamaya part 2 tayo. Ito naman, OGP Monde LTG. MBT Arit Gold. Dami pala to. Okay, so thanks for watching. If you want to join our Discord, just click the join button. You're subscribed. Discord group yan ang YouTube subscriber. If you want to join our YouTube at our ang Discord naman ang EFT, ito na. Yun na yan. At mag-register na rin kayo dito para sa free webinar natin. Okay? Kita-kits sa part 2.